Ano ba ang kahulugan ng isang pamilya? Nasusukat ba to sa yaman, sa dami ng miyembro, sa oras na nilalaan para sa bawat isa? Gaano nga ba kaimportante ang komunikasyon sa isang pamilya? Ito ang kwento ng isang pamilya, pamilyang kulang sa komunikasyon. Ito si Miguel, ang padre de pamilya ng Villamor, isang successful businessman, masipag at perfectionist. Gusto niya, planado lahat ng bagay, at maski buhay ng mga anak niya, planado na niya. Si Sandra, ang ilaw ng tahanan ng Villamor, mabait at maalalahanin sa ibang tao. May mga sinusuportang charity institution, yang si Sandra. Dahil doon, lagi siyang wala sa bahay. Lagi niya kasama si Diana, pumupunta sa mga bahay ampunan para tumulong. Ito si Michael. Siyang inaasahan ni Miguel na magmana ng lahat ng business niya. Magaling sa paningin ni Miguel, pero ang hindi niya alam, may sikreto ito. Ito naman si Sophie. Sabi ni Miguel, siya ang black sheep ng pamilya. Siya ang laging sinisermonan ni Miguel dahil laging dinadrop ang mga subjects niya sa school. Talented, pero hindi sinusuportahan. Dahil plinano na din ni Miguel ang buhay niya, kung anong course ang kukunin niya, kahit hindi naman ito ang gusto niya. Si Maggie naman ang beauty and brain ng pamilya. Lagi nag-uwi ng award sa bahay nila. Siya ang overachiever ng pamilyang Villamor. At syempre, si Sam, ang bunso ng pamilya. Masayahin at alagang-alaga ni Nani. Siya si Nani, ang yaya ni Sam. Siya lagi ang kasama ni Sam sa lahat ng bagay. Tinuring na niyang anak si Sam. Sam, Michael, kumain na kayo. Diyan na. Morning, Dad. Sam, Nani, dito na lang kasi tayo kumain. Hindi pwede, magagalit yung mami mo. Subuan mo ako ah. Oo, sige. Good morning, Daddy. Good morning, Mami. Michael? Yes, Dad. Gusto pag-aaral mo? Okay naman, Dad. Mabuti naman. Alam mo naman ikaw ay nakasakan ko sa inyong apat ng gumana ng negosyo natin eh. At ikaw, Sophie, gaya mo ang Kuya Michael mo. Masipag. Hindi tulad mo, tatamad-tamad. Oo na, siya naman magaling sa paningin mo. Babastos ka! Wala kang respeto ha. Huwag mo akong sasagutin ng ganyan. tama na yan. Igaling yung pagkain. Tapos na ako. Sandali. Hindi pa nangalati yung pagkain mo. Nawala na ako ng gana. Ka-school na ako Di ba kakain. itong anak mo? Bastos. Minsan na nga lang tayong salo-salo eh. Layos pa. Maggie, alis na ako. Sasabay ka ba? Oo, tumanga ka lang. dyan. Bye. Bye, Kuya. Bye, Daddy. Bye, Mami. Ate, pakasado kay Ate Sophie. Pasalubong ko, ha? Sige. Bye. Nililate na pala ako. Sige, Dad. Sundin ko pa si Athena eh. Sige, Iho. Ingat sa pagdadrive, ha? Sige, Ma. Ngayon ako. Ikaw naman kasi. Ang aga mo sinasermon sa Sophie. Sige, kampihan mo yung anak mo. Eh, lalo tumitigas ang ulo. Kinukonsinti mo eh. Hindi ko sila kinukonsinte. Intindihan mo naman kasi sila. Ka Eh naman. yung course nga na binibigay mo sa kanila, hindi nila gustong kunin eh. Huwag ka nga makialam. Alam ko anong makakabuti sa kanya. Kaya ka naman sa nakakabuti. Eh, hindi mo nga alam kung anong gusto ng mga anak mo eh. Alis na ako. Pasok na ako. Daddy, may family day bukas. Pupunta ka po ba? Sam, wala akong panahon sa mga ganyan. Tanongin mo lang mami mo. Alam naman niya kung anong mas makakabuti sa inyo eh. Mami, ikaw?
ikaw, pupunta ka ba? Sam, alis ako bukas. Pupunta ako sa charity program. Kasama ka di ba si Tita Diana mo? Kaya si Nani na lang ang sama mo, okay? Mami, ang sabi doon, family daw. Lagi na Sam. kasi Nani yung sinasama ko, hindi ko naman siya family. Sige na. Mabay na. Bye-bye. Ay, naku, Sam. Ako na lang isama mo. Sama natin si Kuya Dudong mo. Siya ang taga-drive na. Sige na nga. Ito na. Sophie! O, ikaw pala, bakit? Hindi na po na naman ba yung mga subjects mo? Hindi ka na nasanay sa akin. Pero Sophie, ang dami mo nang inaaksaya. Merong pang tuition at oras mo nasasayang. Yun ba? Yaan mo. Sayang naman ginugugol ni Daddy sa opisina niya kung hindi ko naman papakinabangan, di ba? Mas masayang hindi pinapakinabangan ang ginagawa mo. O kahit ano pang tawag mo doon.